5 buwan na ang itinatagal ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa overpricing ng Makati City Hall Building 2 at iba pang mga usapin. Sa loob ng 5 buwan, 13 pagdinig na ang naisagawa na nagsanga-sanga na sa iba't ibang aligasyon na inuugnay kay Vice President Jejomar Binay. Buwelta ng kampo ni Binay, pamumulitika raw ang investigasyon dahil sa plano nitong kumandidato sa pagkapangulo sa 2016. Pero sa muling pagbubukas ng pagdinig nitong Huwebes, nilinaw ni Senator Coco Pimentel, chairman ng subcommittee, legislative o may kinalaman sa paggawa ng batas ang kanilang hangarin sa investigasyon. I will repeat what I said in my August 20, 2014 opening statement, that my interest in this investigation is principally legislative. As of this date, we can already announce that the following ideas for legislative action have been floated because of our hearings. Una na rito ang pagpapaigting ng transparency sa mga transaksyon ng gobyerno sa pamamagitan ng sapilitang video recording ng lahat ng proseso at aktibidad nito. Upang maiwasan ang sabuatan sa mga transaksyon, inirekomenda rin ang pagsuri sa mga pulisiya upang maiwasan ang pagiging malapit ng mga opisyal sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee at Commission on Audit. Dapat din umanong tutukan ang konstruksyon ng mga proyektong pang-imprastruktura, gaya ng pagtatakda ng batayan kung ano ang overpriced project, paggawa ng isang ordinansa kada isang proyekto, pagpili ng Independent Special Inspection Company para sumali sa pagsusuri sa mga naisagawang gusali, at pagkakaroon ng iisang standard reference material para sa mga infrastructure project. Nabanggit din ang pagsasabatas ng Freedom of Information Bill para makatulong sa pagtanggal ng korupsyon at pagrepaso sa ilang umiiral na batas. Kabilang ang pagpapalakas sa kapangyarihan ng Ombudsman upang mapigilan ang mga opisyal sa pagtatago at pagsira sa mga iligal na pag-aari. Pagrepaso sa Anti-Money Laundering Law, Anti-Dummy Law at Government Procurement Act. Pero ang taong bayan tila hindi na naniniwalang mawawala pa ang korupsyon sa sistema ng Pilipinas. Hindi mo pala talaga maaalis yung corruption na yan. Yung sa sinasabing tuwid na daan, wala rin. Walang asenso, walang walang pupuntahan na maganda ang gobyerno natin. Kawawa yung mga mababang tao, ang kung sino-sino pa yung mayaman, sila pa yung nagpapayaman. Ayon naman kay Aling Fe Cayetano ng Florida Blanca, Pampanga, anumang ganda ng mga batas na ginagawa, sa mga opisyal pa rin nakasalalay kung magdudulot ito ng maganda sa publiko. Kahit naman po nandyan yan, kung pong ang puso mo ay makadiyos, sabi ko, inuulit ko, makatao, para sa tao, bilang pagsiservisyo, ay hindi mo po yung gagalawin. Ako po si Sara Maniago, alerto alisto sa pagbabalita.